Ito, grupo na ito. Abangan nyo ito, ah. Hi, we are Hey Jude. I'm Jim. I'm Ash on drum. And I'm Koi on bass, and you're watching Mix the Beat of Our Culture. Siguro wala naman. We believe that lahat na nangyari before is what led to kung ano man yung meron kami ngayon. So, we do think na, andun na yun eh. Di namin mababago. I think yung kakayahan namin nun is far from kung ano man meron kami ngayon. And kung ano man yung magagawa namin ngayon, for sure, it's mas malayo pa yan sa future. So, ayun. Also, siguro, lumaki din kami as people, as individuals, and as a group. Nag-start kami ng debut namin. Ano pa lang sila nun? 17 years old. Ako 19. So, puberty din happened. Kada nag-mature din kami. And we got to know each other and also ourselves even more. Yeah. I think that's the beauty of it. Parang may advantage din kami. Oo, pag bilang trio, parang tatlo lang yung yung problemahin. Sa setup. Usually pag apat kayo, maproblema pa kayo ng isang ng isang member. ng isang amplifier, Oo, ganun. ganun. Pero kapag tatlo parang, matic merong amplifier for May bass, extra pa kami. guitar, tapos may Ganun. drums agad. So, ayun. Very efficient din. Madali din kami bit-bitin. Ganun. Oo, ayun. And in terms of sa sound, I think malaki yung sound namin. Kahit trio kami, like maraming nagugulat sa kakayanan namin. So, I think din na na bilang tatlo nga parang mas napupush yung sarili na mas maging malaki yung tunog, ganun. Kasi wala nga sasalod. Ayun. yes. Probably start with Panahon. I think Panahon was like the introductory of us into the scene and also sa community. So, we got to know sa mga Junakis, yung mga day ones namin through Panahon. And a lot of people also, siguro specifically mga students din na nag-graduate, nakarelate sila sa Panahon. Pati hindi lang naabot yung indie, it also crossed to mainstream din. Tapos from that to Asya ng Gana Ko, parang Asya ng Gana Ko naman parang yung yung mga nakikinig parang may pagka-solid din na Mga So, solid fans. Oo, tapos yung LASIK naman, it skyrocketed last year. So, ayun, it's probably the most mainstream song. Yun yung mas nag-break ng barriers and also gave us a lot of opportunities to Yeah. be out there. Mas maraming nakakilala sa amin through LASIK and sobrang nagulat kami, sobrang appreciate namin yung mga nangyari kasi ang daming opportunities na pumasok through our efforts and also through LASIK being viral last Yeah. year. Yes. Siguro first of all, nakaka-humble siya. Although, yun nga, parang may times talaga, nakakatuwa, may award tayo, parang gano'n. Pero, it kinda like goes you back to the start na ito nga yung purpose ng kung bakit ko ginagawa to, ganun. Parang nagbunga lahat. So, very grateful kami to be part of this class. Kasi it means na kami yung part of the class na forerunners ng OPM scene ngayon. So, thank you sa opportunity na yun. And also, probably opportunities as well in terms of letting a lot more people hear our music as well. And also, aside from letting us feel humble and grounded, din siya, nakaka-motivate lalo, nakakagigil siya lalo na parang, mas may chance kami na patunayan kung sino kami and ano yung kayang gawin ng music namin and saan kami dadalhin ng music and kakayahan namin. I think, kayo? Oo, kami. Nung first time na narinig namin, parang agad sabi namin, ayos to ito yun. Oo, parang chance to na mag-rock out. And also, general experience din siya. I mean, siguro lahat tayo na-face tayo with mga avoidant people, takot sa confrontation, and also yung mga taong parang papafeel sa'yo na parang may problema ka sa kanila. Oo, na parang hindi goods. So, kami, very relate din sa kanta, kaya happy kami na nagawa namin to. I think yun talaga yung challenge
kapag nasa unit ka, pag nasa banda na hindi may iwasan sa simula na may mga communication problems, may mga misunderstanding, and also siguro yung mga unsaid bigat sa isa't isa. Pero na-realize namin, meron kaming napagdaanan na parang, guys, dito mag-work kung hindi tayo magiging open sa isa't isa. So, after nun, nag-start na kami to become vocal sa isa't isa. And yun talaga yung nag-help sa amin na mas maging tight pa. Kapag may problema talagang need sabihin, and parang itata talaga na bilang pamilya kayo. Like kaming tatlo, parang turing na namin magkakapatid yung isa't isa. Kaya, ayun talaga yung pinaka number 1 rule namin. Important talaga yung yung communication. Especially, minsan nga may mga set kami, tapos kunwari, parang nafe-feel namin na may problem kami. So, after nun, pag-usapan agad namin na, anong problema, ganun. So, bago kami umuwi, masettle na namin, maayos na namin kung ano man yung naging problema namin. Para magaan lang ang buhay at matulog ng mahimbing. Parang walang matutulog ng masama yung loob. Kasi mahirap matulog. And also, I think growth comes from being uncomfortable. So, kailangan ma-face talaga yung pangit sa isang grupo. Ganon. Ako yun? Hindi, embrace, learn each other's flaws. And I think that's also the beauty of being bandmates with my bandmates. Parang we feed off each other's energy. Tas nagbibigayan din kami. And also siguro kung sa energy din, parang saluhan kami. Para na kaming may telekinesis, may mind reading na alam na namin kung condition ng bawat isa. Ganun. Hello. Ikaw na muna, pag gano'n na. Okay. Shit! Nasa na aking salamin? 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 Gaya ko taling tono. Shit! Nasa na aking salamin? Guys, acting, come on. Oh, anger. Shit! Nasa na aking salamin? Shit! Nasa akin... Ay! Nasa akin ang salamin. Nasa na aking salamin! Parang yung mga sumisigay na Shit! Nasa na aking salamin? Iba yun, ha? At least hindi sumisigaw. May bitaw, may bitaw. Shit! Nasa na aking salamin? Shit! Nasa na aking salamin? Oh. Shit. Nasa iba salamin ko? Yay! Disqualified. Yes, so guys, alam niyo na, Mixa, may bago kaming album this year. Second album namin. So, malapit-lapit na yan. Abangan niyo na lang. Tema, naman, it talks about the reality of life and realism. Hindi. Ano yun? Ano lang? Mga buhay-buhay. Pagiging tao. Pagiging tao, pagiging buhay. Siguro, sa yun. Mga mararamdaman habang buhay.